Bringing hope the world over. Hope Channel. Mapayapa at maligayang mga oras ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang paksang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang walang hanggang katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Ang aking pong pangalan ay Pastor Guillermo Julius Cagusilatar. Ako po ay isang ordinaryong pastor ng Seventh-day Adventist. Isinilang po ako sa isang payak na Kristiyanong tahanan doon po sa lulutang-lutang na malayong pulo o isla ng Pulillo, probinsya ng Quezon. Opo, ang ating paksang tatalakayin ngayong oras na ito ay ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Atin pong mapag-aaralan dito, sino kaya ang sumulat ng banal na kasulatan? Papaano ito napasa ating mga kamay? Ano kaya ang magiging bunga o magiging kapakinabangan ng pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao at sa buhay nating lahat? Bago tayo lubusang magpalaot sa ating pag-aaral ngayong oras na ito, halina po at tayo muna ay manalangin. Hihilingin natin sa banal na Espiritu na bigyan tayo ng karunungan. Ngayon po ay atin ang itungo ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Manalangin po tayo. Mahal na Diyos, ngayon pong oras na ito, amin pong hinihiling na kasihang kami ng banal na Espiritu. Ibigay po sa amin, Panginoon, ang karunungan, ang pagkaunawa, upang aming malaman ang lalim at luang ng katotohanan dito sa salita ng Diyos. Amang banal, kayo po ay aming pupurihin at luluwalhati. At samantalang aming binubuksan ang ginintuang pahina ng inyong banal na salita, tulungan po niyo kami na aming maunawaan kayo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, akin nga pong sinabi sa inyo kanina na ang paksang atin tatalakayin ay walang iba kung hindi ang katotohanan dito sa banal na kasulatan. Sino ang sumulat nito? Bakit kaya napasa ating mga kamay? Ano kaya ang kahalagahan nito sa ating buhay? Halina at kayo ay akin ang iniimbitahan. Kung sa inyo pong tahanan ay meron kayong banal na kasulatan, ihanda po ninyo. Kung kayo po naman, mga minamahal kong mga kaibigan, ay walang banal na kasulatan, pwede po kayo na kumuha ng papel at lapis, isulat po ninyo ang mga talatang ating mababanggit sapagkat ito'y mahalagang mahalaga sa ating pag-aaral. Ito po ang kasaysayan kung bakit nagkaroon ng sinasabing Biblia. Henesis Kapitulo 1, versikulo 1, ay ganito po ang sinasabi, mga minamahal kong mga kaibigan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Talatang 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Mga kaibigan, sa una pa lamang talata, ay ating makukuha dito ang punong isipan na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang naglikha ng langit at ng lupa at ng lahat
ng natitira doon. Dito po sa sinasabing atin munang liliwanagan dito'y yung lupa. Kalimutan muna natin pansumandali ang langit. Meron po tayong ibang oras sa pag-aaral dyan. Ngayon po, dito muna tayo dadako sa sanlibutan. Isang linggong nilikha ng Diyos ang lahat na nasa sanlibutan. At dito po sa Heneses, Kapitulo 1, versikulo 26 at 27. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal kong mga kapatid. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na umuusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang sila na lalaki at babae. Mga kaibigan, marahil magtataka kayo. Wala pa tayong nababanggit na Biblia sa panahong ito, sapagkat ito po ay introduction lang. Gusto ko lang lubusang magkaroon kayo ng isipan kung bakit nga baga nagkaroon ng Biblia. Ang wika sa mga talatang ating binasa, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Ngayon, nang likhain ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Ano ang ginawa ng Diyos? Ang sabi sa talata, mga minamahal kong mga kaibigan, dito sa Kapitulo 2, versikulo 7, ang sabi rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Talatang 8, mga kaibigan. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Mga kaibigan, ano po ang ginawa ng Diyos? Nang matapos likhain ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, ay naglagay ang Diyos ng isang magandang halamanan at tinawag na Eden. At ang wika ng talata ng Biblia, dito sa Kapitulo 2, versikulo 15 at 16. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na mayroong kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ano ang ibig sabihin dito sa ating makasalanan ng Diyos sa mga talatang ito? Mga kaibigan, ang ibig sabihin, nanlalangin ng Diyos ang tao, inilagay sa magandang halamanan ng Eden, at ang Diyos at ang tao ay nagkakausap ng diretsuhan. Kaya nga, dito pa sa pasimula, ay gusto kong itanim sa ating isipan na hindi kinakailangan ang sulat nung unang kapanahunan. Sila, ang Diyos na lumikha at ang tao, ay nag-uusap ang katulad ng magkaibigan. Ngunit sa takbo ng buhay, ano ang nangyari? Mga minamahal kong mga kaibigan, dito po sa Heneses, Kapitulo 3, versikulo 1 at 21, inyo pong ito'y ating homework. Kayo pong sumusubaybay sa palatuntunang ito na kayong may mga Biblia, inyo pong isulat ang talata at basahin na ninyo sapagkat wala tayong sapat na panahon na basahin ng lahat, kakaunti po ang ating oras. Ano ang sabi? Sa Kapitulo 3, versikulo 1 at hanggang 21, nagkasala po ang tao, bumagsak sa pagkakasala, at sila po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ngayon, ano ang sinasabi ng ibang hanay ng Biblia tungkol sa pagkakasalang ito ni Eva at Adan? Isaias 59. Dito po pumapasok. Ito ang introduksyon. Ito ang pasimula kung bakit kinailangan na magkaroon ng salita ng Diyos.
Buksan po natin. Isayas, Kapitulo 59. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano po ang sinasabi rito? Nang ang tao'y magkasala, nang ang tao ay hindi makaabot sa palatuntunan ng kalooban ng Diyos. Alam natin na sila ay pinalis sa magandang halamanan ng Eden. At ano ang nangyari? Ang kasalanan po ng tao, ang siya mismong nagpahiwalay sa dakilang Diyos, na anupat ang tao, samantalang lumalaki at lumalaki ang pagkakasalay, ang pader na nagpapahiwalay sa dakilang lumikha ay lumalawak na lumalawak, kaya po ang tao ay napalayo sa Diyos. Dito sa puntos na ito, dito natin ipapasok ang mahalagang paksa na ating pinag-aaralan. Ngayon, dito po sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maski na po ang tao ay napapalubalob sa pagkakasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ipinadala nga ang kanyang anak at doon sa cross ng Kalbaryo ay namatay siya na binayaran ang ating pagkakautang na kamatayan upang tayo lamang ay muling mapabalik sa Kanya. Sa madalit sabi, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sa Kanyang pagmamahal, mga minamahal na mga kaibigan, ano ang ginawa ng Diyos? Hebreo 1:1. Buksan ninyo ang Biblia at ating basahin, mga minamahal kong mga kaibigan, sapagkat napakahalaga ng mga talatang ito sa ating pag-aaral. Ano po ang sabi? Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Ano po ang sabi? Samantalang ang Diyos ay naroon sa kalangitan na nagmamasid sa atin, narito naman ang tao sa mundong ito at naglalangoy sa pagkakasala. Hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi matiis ng Diyos na hindi tayo abutin. Kaya ano sabi? Anong unang panahon, nagsalita ang Panginoong Diyos sa mga propeta sa iba't ibang kapanahunan. Ano ang mitin? Upang tayo ay maabot, mga minamahal kong mga kaibigan. Ngayon, ano ang sinasabing pagsasalitang ito? Ang banal na Espiritu ay katulong dito. O nga, sabi nga dito sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu. Ito po ang mahalagang puntos. Paano malalaman ng tao ang kalooban ng Diyos samantalang ang tao ay makasalanan? Ang wika, sa pag-udyok ng banal na Espiritu ay malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga propetang ito ay nangaudyukan ng banal na Espiritu, kaya sila ay nagsalita ng mga bagay na tungkol sa kaligtasan ng tao. Alam po niyo mga kaibigan, ating pansinin, yung salitang sila ay nangagsalita na nauudyukan ng banal na Espiritu. Gusto kong liwanagin sa oras na ito mga kaibigan. Yung pong sinasabing nauudyukan ng banal na Espiritu, kapag ang isang tao ay nauudyukan ng banal na Espiritu, nagiging matalas ang kanyang pag-iisip, nagiging banal ang kanyang buhay, nagiging maganda ang kanyang mga salita. At kahit na nga po yung pamimili ng mga bagay na may kinalaman
doon sa kanyang ginagawa, ayun po ay pawang mga tama. Kaya nga dito, kahit na hindi nag-aral ang propeta, o nag-aral man, kapag siya ay niudyukan ng banal na espiritu, ginagamit siya ng Panginoon Diyos upang ipaalam sa mga tao ang kalooban ng ating Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan, ano ang sabi pa ng Biblia? Atin ngang buksan, mga Bilang Kapitulo 12, versikulo 6. At kanyang sinabi, dingginin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at kakausapin ko siya sa panaginip. Alright. Ano pa ang ginagamit ng Diyos? Ang sabi rito, kung mayroong isang propeta sa inyo, akong Panginoong Diyos ay pakikilala sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at saka ng panaginip. Kaya pala'y, mga minamahal na mga kaibigan, ginagamit ng Diyos, ginamit na ng Diyos ang sinasabing pangitain at ginamit ng Diyos ang sinasabing panaginip o pangarap sa paghahayag ng kanyang kalooban upang ang tao lamang ay maabot ng dakilang lumikha. Mga kaibigan, ano po ang sinasabi pa ng Biblia tungkol sa salitang ito ng Diyos sa pakikiusap sa mga propeta? Tungkol doon sa mga pangitain na ipinakita. Tungkol doon sa panaginip na ipinakita. Ang isang halimbawa rito, mga kaibigan ko, ng panaginip ng Diyos ay nagsalita sa mga tao dito po sa sulat ni Daniel. At nang 2 taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Ito'y isang halimbawa na ang Diyos ay nagsasalita sa isang hari sa pamamagitan nitong haring ito, pero ang laman nitong panaginip na ito ay ang mangyayari sa huling araw. Kaya po kapag ating babasahin ng lubos ang Kapitulo 2 ng sulat ni Daniel, mababasa nating maliwanag dito na si Daniel ay hinirang ng Diyos upang ipaliwanag ang panaginip. Nabanggit ko lamang ang salitang panaginip at ang kasaysayang ito sa pagbibigay ng importansya na ang panaginip ay ginagamit ng Diyos. Kaya nga't kung ating susumahin ang pakikitungo ng Diyos sa tao, una, gumagamit siya ng propeta. Kinakausap niya sa pagkasi ng banal na espiritu. Ano ang paraan na kanya gagawin? Apokalipsis Kapitulo 1. Tingnan po natin ang paghahayag ng dakilang Diyos. Ang Apokalipsis ni Jesucristo ay binigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa mga salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay nito na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Paano po ang proseso? Ang amang Diyos na nasa langit, ibibigay sa kanyang anak na si Jesucristo. Pagkatapos sa pagkasi ng banal na espiritu, ibibigay sa mga anghel at ang anghel na ito, sa pangangasiwa din ng banal na espiritu, ibibigay sa propeta na katulad ni Juan. At pagkatapos, ibibigay sa mga tao. Ang trabaho po ng propeta, mula sa Diyos, ibibigay sa mga tao. Ang trabaho po naman ng mga saserdote ay mula sa mga tao, ang kahilingan at ibig ng mga tao papunta sa Diyos. Kaya po sa Biblia, may propeta at mayroon din pong saserdote. Mga kaibigan, ano ang maaaring ginawa pa ng Diyos dito sa mga diretsuhang pagsasalita,
doon sa pangitain at doon sa panaginip na ang laman ng lahat ng iyan ay pawang pabalita ng kaligtasan. Ano po ang ginawa ng Diyos? Pakinggan nyo, mga kaibigang mabuti. Ano ang utos ng Diyos, mga kaibigan? Dito po, sa Jeremias Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5, ay ating mababasa na tinawag ng Panginoon Diyos ang wikay, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias. Sa Daniel 2, versikulo 1, ay sinasabing ang panaginip ng hari ay kanilang nakita. Apokalipsis 1, ito po. Tandaan ninyo, Apokalipsis 1:11, ang salita ng Diyos kay Juan ay merong utos ang Diyos. Atin niyang basahin para magbigay lalo ng liwanag. Apokalipsis 1:11, na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at Laodicea. Narito na ang proseso. Ano ang sabi? Mga propeta, na kayo ay aking tinawag at ako'y nagsalita. Na kayo ay binigyan ko ng pangitain at binigyan ko kayo ng panaginip. Ano sabi kay Juan? Isulat mo sa isang aklat. At ang sulat na yan, ang wikay, ipadala mo sa 7 iglesia ng Asia Minor. Ano po yung iglesia? Yung po ang mga unang mananampalataya. Kaya dito, sa puntos na ito, ang tanong, paano nagkaroon ng Biblia? Ito po ay utos ng Panginoong Diyos. Nagsalita ang Diyos, pagkatapos isinulat, at ang sabi rito, ito ay ipinadala. Mga kaibigan, narito ang magandang sulat na ito. Ano po ang sinasabing kalipunan ng mga ipinasulat ng Diyos sa mga propeta? Isaias 34:16. Ano ang sabi? Saliksikin natin sa aklat ng Panginoon at hindi magkukulang, hindi nangangailangan ng kasama o kaparya. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa ibang sikta ng pananampalataya na ipinagtatanggol sa tuwi-tuwi na yung sinasabing sola Escritura. Anong ibig sabihin? The Bible in the Bible alone. Ang magpapaliwanag ng lihim ng Biblia ay ang kapwa Biblia. At ito po ang ating pinaniniwalaang matibay. Na itong kalipunan ng mga isinulat ay sinabi ritong ito ay aklat ng Panginoon na hindi na nangangailangan ng iba pang kaagapay. Alam nyo, mga kaibigan, sa mundong itong ating kinabubuhayan, napakaraming aklat, sabihin nating hindi lamang milyon, kundi billions of books ng iba't ibang sangay ng buhay. Meron sa agham, meron sa agrikultura, meron sa sports, meron din namang sa mga socializing. May sa chemistry, may sa medisina. Yan lahat pong yan ay pawang mabubuti. Kailangan po sa buhay natin. Ngunit kung ang pag-uusapan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay kaligtasan ng isang makasalanan, walang iba at walang tampok na aklat, kundi ang salita ng Diyos. Ang Biblia, ang sabi rito ay aklat ng Panginoon. Ano pa po ang sinasabi? Dito sa Thessalonians, 1 Thessalonians, Kapitulo 2, versikulo 13. Ang pamagat ng aklat ay sinabi ritong, ito ay salita ng Diyos. Number 1, ano po ating mabasa? Aklat ng Panginoon. Number 2, ito po ay ang salita ng Diyos. Number 3, 2 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpapadunong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katotohanan na nasa katuwiran. Mga kaibigan, anong sabi rito? Sa patatlong pamagat ng mga sinulat na ito, ang sabi, banal na kasulatan na ito ay nangyari upang ang tao ay turuan, sansalain, upang tayo matuto na nasa katuwiran. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, halina at atin subukan na ating pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat ito'y sa ikatututo natin. Ang tanong dito'y, gaano ba kahalaga ito? Ang salita ba ng Diyos sa ating buhay ay lilipas? Ating tingnan mga kaibigan, Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 at 18. Mateo Kapitulo 5. Buksan natin muli ang ating Biblia, 17 hanggang 18. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Ang isang tudlok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Narito ang sasabihin nating kahalagahan ng banal na salita ng Diyos. Ang wika dito'y lilipas ang langit at ang lupa. Datapwat ni isang tudlok o kudlit sa kautusan. Ang kautusan po ay bahagi lang ito ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Isa lang bahagi. Ang sabi rito ay lilipas ang langit at ang lupa. Sa madalit sabi, talagang mahalaga. Basahin nga natin at ating kanginang bago ako magsalita. Ay aking niripaso, ilang bagang tudlok o ilang kudlit, mayroon ang kautusan. Nasa 30 mga kaibigan. Isa lang sa kudlit na yon ay manapay lilipas ang langit at ang lupa, pero yung isang tudlok sa kautusan, bahagi ng salita ng Diyos, ay hindi lilipas. Mga kaibigan, dito ko po pinupukaw ang inyong diwa. Nalina at ating pagyamanin, ating pag-aralan, saliksikin natin, ating isakabuhayan ang nilalaman ng salita ng Diyos sapagkat ito ay buhay. Ano ang ating makukuha sa sinasabing salita ng Diyos kung ating pag-aaralan? Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Roma, Kapitulo 15. Ang sabi po rito, nangasulat ito upang tayo'y magkaroon ng pag-asa. Tayo pong mga tao nang tayo ay magkasala, nawalan tayo ng pag-asa. Naalis tayo sa harapan ng Diyos at tayo'y destinado sa kamatayan. Ngunit sa pag-aaral ng Biblia, unang salita ng Diyos, ibinibigay po sa atin ang pag-asa ng buhay. Ano pa po ang sabi? 2 Timoteo 3:15-16, yung ating binasa kanina. Ito ay mapapakinabangan din naman sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang tayo'y maging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga, ituturo sa atin, tayo ay sasawayin sa ating mga pagsalangsang. Ano pa po ang sinasabi? Numero 3, mga awit, 119, versikulo 5. Ang salita ng Panginoon Diyos ay ilawan
sa ating mga paa at liwanag sa madilim na landas na atin tinatahak. Giliw na mga kaibigan, narito ang layunin ng mahal na Diyos. Kung bakit sa kabila ng ating pagiging makasalanan at wala ng pag-asay, narito ang ating Diyos. Hindi tayo pinabayaang walang pag-asa. Ginamit niya ang kanyang mga anghel. Ginamit niya ang kanyang mga propeta. Ginamit niya ang banal na Espiritu upang mayari ang aklat na ito. At kapag binasa ang aklat na ito, mga kaibigan, meron tayong buhay na walang hanggan. Merong ilang taong nabuhay sa mundo na nagpatotoo. Ang una dito, ang ating minamahal at iginagalang ang wikangay ang Santo Papa. Siya ay nagpahayag sa buong mundo na ang sinuman na tao na mag-uukol ng 15 minuto araw-araw sa pagbabasa, pagsasaliksik, pagmumuni-muni ng salita ng Diyos o ng Biblia, meron siyang ilang mga minutong induluhensya sa kanyang buhay. Ano ang induluhensya? Ang ibig sabihin, hindi ka pa nagkakasalay, nakalaan na ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Napakahalaga sa ating buhay ang Biblia. Meron pang isang tao na nagsabi, mga minamahal kong mga kaibigan, ito ay babae. Naalaala ninyo, ng Inglaterra ay pinangungunahan na reyna. Ang sabi ng reyna, isang araw, natawagin niya ang kanyang mga mambabatas, natawagin niya ang kanyang mga dignitaryo sa kanilang masinsinang pag-uusap, pagre-report. Ay tumayo ang isang mambabatas at sinabi, mahal na reyna, o dakila at maluwalhati ang bansang Inglaterra. Ano po kaya ang lihim ng tagumpay ng bansang Inglaterra? Ang reyna ay tumayo at pinagmasdan ang bawat kanyang bisita. At nang tumayo siya ay itinuro niya ang kanyang daliri sa isang sulok. Naroon sa maliit na lamisay ang naroon pala'y ang Biblia. At sinabi niyang, the secret of England's greatness because of the Word of God. Ang sekreto daw po ng tagumpay at ng kagitingan ng kaharian o di kay ng bansang Inglaterra ay nandahilan sa Biblia. Sinaliksik, pinag-aralan, at isinakabuhayan, kaya nagtagumpay. Meron pang isang babae. Ito po ay hindi nag-aral. Wala siyang bachelor's degree, wala po siyang master's degree, wala po siyang PhD degree, at ito po ay pangkaraniwang babae. Ngunit sang-ayon sa tala ng lahat ng mga manunulat sa buong mundo, ito pong si Mrs. Ellen G. White ay siyang sumulat ng pinakamaraming libro sa mundo. Meron po siyang aklat. Ang pamagat ng aklat ay The Great Controversy. Doon po sa introduction ay nabanggit niya ng wika niya, mga minamahal na mga mambabasa. The Bible, ang wika niya, ang Biblia, is the infallible guide for human life. At ang dako pa doon ay sinabi niyang, wala ni isang nagsasaliksik ng Biblia na mawawala ang kanyang daan papunta sa kaligtasan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mga taong aking nabanggit ay maaaring hindi natin kilala. Pero sila ay sumulat at nagpahayag na ang salita ng Diyos, ang Biblia, kapag atin sinaliksik, ay hindi maaaring mawala tayo sa daan ng kaligtasan. Merong paraan kung paano tayo malalaman natin ang salita ng Diyos. Juan
Kapitulo 15, versikulo 5. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ako ang puno ng ubas. Kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, at kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Numero 1 na paraan upang malaman natin ang kahalagahan na sinasabi ng Biblia, tayo po ay nakakonekta sa mahal na Diyos. Tayo po ay nasa sa Panginoon, sapagkat siyang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Number 2, John 14:16-17. Ano ang sabi? Aking idadalangin, sabi ng ating Panginoon Kristo. Idadalangin ko sa Ama, upang kayo ay bigyan ng ibang mang-aaliw na ito'y ang banal na Espiritu. At kapag dumating ang banal na Espiritu sa inyo, talatang 26, siya ang magtuturo at magpapalaala ng lahat na gusto ng Panginoon Diyos na ating malaman at ating maisakabuhayan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ito ang katotohanan. Halina at ating basahin. Halina at ating pag-aralan. Dito tayo magmuni-muni. Mayroong kapakinabangan na mangyayari sa ating buhay. Babaguhin ang ating makasalanang buhay. Makalalakad tayo ng panibago sa ating buhay. Tayo ay magiging mga bagong nilalang. Tayo po ay magbabago sa ating masamang buhay. Minsan, isang araw, aking pong karanasan. Meron akong kaibigan at estudyante nung ako ay nagtuturo. Nung kami malapit ng matapos sa aming klase, ay kumakanta itong aking estudyanteng ito. Ang kinanta niya ay, "It was a grand day when I was born again." Aking iniisip-isip, ang isang tao na manumbalik sa Diyos, nang dahilan sa pagsasaliksik ng salita niya, it will be a grand day sapagkat siya magiging bagong nilalang. Ang wika nga niya ay, "The food I used to eat, I eat them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. It was a grand day when I was born again." Kung tayo po mga kaibigan ay magsasaliksik ng Biblia, kung tayo po mga kaibigan ay mag-aaral ng Biblia, at ang ating pag-aaral ay mayroong pananalangin at seryoso sa ating buhay, ipagkakaloob ng banal na Espiritu sa atin na tayo po'y mabago. Kung tayo ay isang pusakal na maglalasing, hindi na po tayo maglasing. Kung tayo ay natutukso sa paggamit ng mga droga na ipinagbabawal, hindi na po tayo po'y hihinto sa ating paggamit. Kung tayo po ay nagbibili na pinagbabawal sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mababago ang ating buhay. Bagong pangitain, magiging mabait, at ang ating pong mga salita sa tuwi-tuwi ay magiging salita na may buhay at inspirasyon sa lahat ng mga tao. Mga kaibigan, tayo po'y magpapatuloy sa ibang yugto at serhe ng ating pag-aaral. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Kaya po huwag kayong bibitiw. Nagpasimula na rin lang po tayo. Patuloy po ninyong subaybayan, sapagkat sa pagsubaybay ninyo'y matutugay-gay natin lahat ang nalilihim na mga katotohanan ito, at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa ating nauunsyaming buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ito na ang panahon. Ito na. Kung wala pa po kayong banal na salita ng Diyos na Biblia, bumili kayo. Mag-disponer kayo. At napakahalaga sanang sa mga panahong ito na halimbawa may birthday, may kumplianyo, may handaan sa inyong mga kaibigan. Sa halip na po ng ating irigalo ay kung ano-ano lamang na mga na lumilipas.
bakit hindi natin ipagpasya ngayon na ito ang ating irigalo sapagkat ito po ang tanging susi na makapagpapaligaya sa ating buhay. Mga kaibigan, nais ko pong isalaysay sa inyo sa lalong madaling panahon. Nung ako po ay isa pang mandaragat, nakasakay ako sa isang bapor. Diyan po sa may parting Sorsogon, meron po tayong kung tawagin dyan ay San Bernardino Street, the most dangerous place in navigation. Kami po ay sinalubong dyan ng mahas na bagyo. Ang aming sasakyan ay binugbog at hinampas ng hanging malalakas, madilim ang gabi. Ngayon po ang aming tinitingnan sa gabing yon para lang kami ay maligtas, ay ang maliit na kumpas na kung gaano kadilim, ano naman ang liwanag ng kumpas na ito. Doon po namin ipinako ang aming paningin. Aming ipinako ang timon ng aming bangka doon sa sinasabi ng kumpas. Kami po ay naligtas. Mga kaibigan, sa landas na ito ng buhay, tayo po ay naglalakbay sa madilim na landas ng buhay. Opo, patayan doon, patayan dito, huldapan doon, huldapan dito, nakawan doon, nakawan dito. Nanupat, napakasilang ang mabuhay sa panahong ito. Opo, sa panahong ito, na ang ating buhay ay windang, na ang ating buhay ay litong-lito. Akin pong inirekomenda na inyong buksan ang salita ng Diyos. Pag-aralan po nating may pananalangin. Atin pong hilingin sa banal na Espiritu na ipagkaloob niya sa atin ang karunungan. Subukan po ninyo. Sa ilang araw lang, makikita ninyo ang pagbabago ng inyong buhay. Kung kayo po ay isang asawa na magulo ang tahanan, ang kulang po diyan ay ang salita ng Diyos. Kung kayo ay nasa negosyo na magulo ang inyong buhay, ang tanging susi ay ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay nalulungkot, mga kaibigan, daan-daang mga tao ang nawawala ng pag-asa. Ito ang susi ng pagtatagumpay. Umaasa ako, mga kaibigan, na sa pasimula ng ating serhe na pag-aaral ng salita ng Diyos na ito, nakakuha kayo. Huwag kayong bibitiw. Sa susunod na araw, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Napakahalaga na nagkaroon na tayo ng pundasyon na ito lamang salita ng Diyos na ito ang makapagpapabago ng ating buhay. Pinasimulan na natin, atin ang ituloy, sapagkat di maglalaon, narito ang tagumpay ng ating buhay. Mga minamahal kong mga kaibigan, napakahalaga sa panahong ito ang magsaliksik ng Biblia. Atin pong idadalangin sa mahal na Diyos na kahit manawari, pagkalooban tayo ng panahon, pagkalooban tayo ng karunungan, pagkalooban tayo ng pagnanais na pag-aralan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito lamang ang tanging paraan na ating masusumpungan ang Kristong nagmamahal. Ito lamang ang paraan upang tayo ay mabago. Ito lamang ang paraan na tayo ay magtatagumpay. O mga kaibigan, marami pang panahon ang darating. Pero gusto kong sa oras na ito ay ating italaga ang ating buhay. Tayo po'y mananalangin. Mahal naming Diyos, nagpapasalamat po kami ng labis. Napakabuti niyo sa amin na kami binigyan niyo ng pagkakataon na kami ay mag-aral ng inyong banal na salita. Panginoon, sa amin pong pinag-aralan ngayong pasimula, kahit manawari matiim sa aming buhay, ang pagnanais na ipagpatuloy namin ang pag-aaral. Na kami magkaroon ng kaligayahan at ang aming wala ng pag-asang buhay ay mapalitan ng isang bagong liwayway ng buhay na may pag-asa sa bukas na darating. Ama,
Patawarin niyo kami sa aming kasalanang nagawa. Tulungan niyo kami na makapamuhay ng isang buhay na mapayapa at maligaya. Kayo po ay aming pupurihin. Kayo po ay aming luluwalhatiin. Kayo aming sasambahin. Huwag lamang po niyo kaming pababayaan. Salamat po, mahal na Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin. Ito po yung aming hinihiling sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong matamang pagsubaybay sa palatuntunang ito, ang pag-aaral ng walang hanggang katotohanan hango sa banal na kasulatan. Umaasa po ako na bukas sa patuloy nating pag-aaral, hindi lamang po kayo, yung pong ating mga kaibigan na hindi nagkaroon ng pagkakataong makasama natin, ating pong anyayahan, ating pong tulungan na buksan ang telebisyon. Patuloy po nating pag-aaralan ang sharing ito ng salita ng Diyos. Napakahalaga kung sa panong ito ay wala pa kayong Biblia, kayo po ay maghanap. Bumili po kayo. Ito'y susi ng kaligayahan natin. Ibigay natin sa ating kaibigan. At sa muli nating pag-aaral, meron po tayong panahon na buklatin ang lahat ng ito upang lalong mapatiin sa ating buhay ang mga katotohanan na ating kukunin sa salitang ito ng Diyos. Ito po ang sikreto ng ating bukas na maligaya. Opo, salamat ang maraming sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral ngayon. Umaasa kong kayo po ay muli kong makakasama sa darating na panahon ng ating patuloy na pag-aaral. Ang masagana nawang pagpapala ng Diyos Ama. Ang biyaya nawa niyang hindi kumukupas. Ang walang hanggang pag-ibig ng anak at ang matimyas na pakikisama, pakiulayaw at pamumugad ng banal na Espiritu sa puso ninyo at sa puso ko at sa puso nating lahat ang mapasa atin hanggang sa muli nating pagbuklat ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, salamat po. Huwag po kayong bibitig. Patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, balang araw, maaari pong makarating sa amin, amin pong sasagutin ng mayroong katapatan upang kayo at saka ako at tayong lahat ay maging maligaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia. Bringing hope the world over. Hope Channel. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Bringing hope the world over. Hope Channel.